Siya ay binansagang J-crossover sa liga ng NBA, ang one of the best ball handler, at sino ba namang makakalimot sa kanyang fake behind the back crossover move na ito. Grabe naman talaga ang ball handling nito mga idol. Nahihilo ang mga bumabantay sa kanya. Ikaw ba naman ang babanatan niya ng kanyang killer crossover? Siguradong iwan pati kaluluwa mo mga idol. Ngunit sa kabila ng kanyang pinakitang husay sa kanyang paglalaro, alam nyo ba na hindi man ito nakasama sa NBA All-Star? Kaya ultimo ang mga NBA legends ay sinasabing underrated nga daw ang mamang ito. I want to talk about Jamal Crawford. The greatest six man in the NBA, Jamal Crawford, he's clutch. Pero ganun pa man, masasabi naman natin na siya ang best 6 man sa NBA dahil 3 beses lang naman niyang nakuha ang award na ito mga idol. Kaya sa video natin ngayon ay ating pag-uusapan ang kwentong basketball ng 6'5" shooting guard na binansagang J-crossover sa NBA na si Jamal Crawford. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. 2000 NBA draft nang pumasok si Jamal Crawford sa liga ng NBA. Siya ang 8th overall pick noon na pinili ng kupunan ng Cleveland Cavaliers. Ngunit hindi ito nakalaro sa Cavs dahil sa draft day deal ay na-trade nga ito sa kupunan ng Chicago Bulls. Well, sa panahon ng kanyang rookie season ang siyang paghina ng roster ng Bulls noon mga idol dahil nabuwag na ang malakas na roster ng Chicago noon na pinamumunuan ni Michael Jordan. Nakasama nga niya noon sa Bulls sila Metta World Peace at Elton Brand. Sa kanyang unang season sa Chicago Bulls ay ginawa siyang backup point guard ni Bryce Drew. Ngunit bench role man ang kanyang nasimulan sa Bulls ay kahit papano naman mga idol ay nabibigyan siya ng mahabang minuto. Nagkaroon siya ng 17.2 minutes playing time per game pero mababa lang ang kanyang output noon na umaverage lang ng 4.6 points at 2.3 assists per game. Ang masaklap pa nito mga idol ay nakuha ng Chicago Bulls noon ang worst record na 1567 win-loss record. Talon tayo sa 2003-2004, ito ang kanyang pang-apat at panghuling season na din sa kupunan ng Chicago Bulls. Well, sa kanyang huling season sa Bulls nang gawin na siyang starting shooting guard ng kupunan, dito ay mas nabigyan ng pagkakataon si Crawford na maipakita ang kanyang husay bilang shooting guard. Well, hindi lang sa pagiging mahusay na ball handler ang taglay ni Crawford mga idol, isa din siyang mahusay na facilitator sa kupunan. Well, kung mapapansin nyo sa kanyang mga laruan noon ay talagang mahilig sa kakaibang move itong si Crawford. Sa kanyang mga acrobatic layups, sa kanyang mga footwork at sa kanyang talino sa laro ay talagang masasabi nating isang all-star caliber na noon pa si Jamal Crawford. Kaya naman sa season ito dahil mahabang minuto na nga ang nabigay sa kanya kaya mas sumangat din ang kanyang performance noon. Tumalon sa 17.3 points at 5.1 assists per game ang kanyang stats. Ngunit sa kabila ng kanyang magandang naipakita sa kupunan ng Bulls ay hindi pa rin sumapat para makatawid nga sila noon sa playoffs. Ang malungkot na kwento dito mga idol, sa kanyang 4 na season sa Chicago Bulls ay ni isa dito ay hindi siya nakaranas man lang na makapaglaro sa playoffs dahil 4 consecutive seasons silang hindi nakakapag-qualify noon sa postseason game. 2004-2005 season nang trade ng Bulls si Crawford papuntang New York Knicks. Sa kupunan ng Knicks ay nakasama naman niya dito ang point guard na si Stephon Marbury at Anthony Hardaway. Well, dahil may edad na noon si Anthony ay ginawa itong small forward kaya naging starting shooting guard itong si Crawford sa kupunan. Naging consistent naman ang kanyang nailaro sa Knicks mga idol. Katunayan umaverage ito ng 17.7 points per game. Ngunit hindi pa nga lang dumarating ang swerte nitong si Crawford mga idol dahil muli na naman siyang nakalasap ng pagkabigo na makarating ng playoffs matapos silang pumwesto sa 12th seed. January 26, 2007 versus Miami Heat nang magawa naman ni Jamal Crawford ang kanyang career high in points in one game. Ito'y matapos siyang makapagtala sa laro nilang ito ng 52 points, 8 of 10 sa 3-point field mga idol at nanalo nga sila sa laro nilang yun. 2007-2008 season nang makakuha naman niya ang kanyang best scoring average sa kanyang karera. Nanatili siyang starter sa kupunan at sa kanyang 80 games na nailaro sa kupunan pa rin ng Knicks ay umaverage siya dito ng 20.6 points per game. Ito na ang kanyang highest scoring stats sa kanyang karera mga idol. Ngunit mukhang may balat talaga sa puwet itong si Crawford dahil sa kanyang 4 na season na nailaro sa kupunan ng New York Knicks ay parang nag-rewind lang ang kanyang season sa Bulls mga idol dahil ni isang beses ay hindi sila nakalusot sa playoffs. Imagine mga idol, 8 consecutive season ay hindi pa siya nakakaranas na makapaglaro sa playoffs. Kaya naman sa kalagitnaan ng season ng 2008-2009 season ay trinade na nga siya ng kupunan ng Knicks papuntang Golden State Warriors. Well, dito sa Warriors ay ginawa siyang starting point guard ng kupunan. Well, pwede din naman talaga maging point guard ito mga idol dahil mahusay din siyang facilitator. Katunayan maganda ang nailaro niya sa Warriors noon na umaverage pa ng almost 20 points per game. At December 20, 2009
2008 na magtala muli ito ng 50-point game versus Charlotte Bobcats na nagpanalo nga sa kanila noon. Ngunit sa kabila nito ay talagang mailap sa kanya ang playoffs dahil hindi na naman sila nakapag-qualify noon. Isang season lang ang kanya nilaro sa Golden State Warriors dahil sa sumunod na season lang 2009-2010 season nang ma-acquired siya ng Atlanta Hawks. Well, guess what mga idol? Dahil dito sa kupunan ng Atlanta niya naranasan sa unang pagkakataon ng kanyang karera ang makapaglaro nga sa playoffs. Pero hindi pa natatapos dyan ang kanyang swerte dahil hindi man siya ginawang starter ng Atlanta. Nilagay naman siya bilang 6-man ng kupunan pero mas nag-perform siya dito mga idol. Umaverage siya noon ng 18 points per game dahil doon ay dito nga niya nakuha ang kanyang unang 6-man of the year award. Well, sa kanyang unang playoff appearance ay nakaharap nga nila noon ang kupunan ng Milwaukee Bucks. Tinalo nila ang Bucks noon na umabot ng Game 7. Ngunit dahil napagod sila sa round 1 sa pakikipagbakbakan sa Bucks, pagdating ng semis ay naubusan sila ng gasolina. Nawalis sila ng Orlando Magic noon sa semis. 2 season ang nailaro niya sa Atlanta Hawks bago ito pumirma sa kupunan ng Portland Trail Blazers. Ito ay sa 2011-2012 season na natili siyang 6-man noon sa Blazers pero mababa ang kanyang naipakitang performance dito mga idol. Bumaba sa 14 points per game ang kanyang stats at hindi pa sila nakapag-qualify sa playoffs noon. July 11, 2012 nang pumirma siya sa kupunan ng Los Angeles Clippers. Nakasama naman niya dito ang Love City na sila Chris Paul, Griffin at DeAndre Jordan. Well, top contender noon ang Clippers mga idol kaya malaki ang maitutulong ni Crawford sa kanilang kupunan. Umambag siya sa kanyang unang season ng 16.5 points per game na natulungan ng kupunan na makapasok noon sa playoffs. Ngunit round 1 lang nang ilaglag sila ng Memphis Grizzlies. 2013-2014 season nang makakuha niya dito ang kanyang pangalawang award na 6-man of the year. Umaverage siya dito ng 18.6 points per game. Muling nakarating ang Clippers noon sa playoffs pero this time hanggang semis sila mga idol. Pero hindi pa rin sila pinalad na makarating sa West Finals noon dahil tinalo sila ng OKC sa semis. 2015-2016 ay nakuha niya dito ang kanyang pangatlong 6-man of the year award. Ngunit talagang maalat sa playoffs itong si Crawford mga idol dahil first round na naman ay nalaglag sila ng Portland. Sa kanyang 5 season sa Clippers na nakasama pa ang mahusay na player ay wala talagang swerte itong si Crawford na makarating man lang sa West Finals. Kaya 2017-2018 ay pumirma naman siya sa kupunan ng Minnesota Timberwolves. Ngunit dahil 38 years old na dito si Crawford ay malaki-laki na ang nabago sa kanyang laruan. Muli siyang nilagay sa bench role at umaverage na lang ng 10 points per game. Nakarating man sila sa playoffs noon ay nalaglag din sila sa round 1 ng Houston Rockets. 2018-2019 season na makapirma pa siya sa kupunan ng Phoenix Suns kahit 39 years old na ito mga idol. Pero bumagsak na sa 7.9 points per game ang kanyang ambag sa kupunan at muli na naman siyang inalat dahil hindi na naman nakapag-qualify sa playoffs noon ng Phoenix Suns. 2019-2020 season nang papirmahin pa siya ng kupunan ng Brooklyn Nets. Ito ay as a substitute player para sa nawalang player nila noon. Naging oldest active player siya noon sa edad niyang 40 years old pero isang laro nga lang ang kanyang nailaro noon na pumuntos lang ng 5 points sa kupunan ng Brooklyn mga idol at nilisan niya nga ang court noon na may left hamstring injury na yun na din pala ang kanyang huling laro sa liga ng NBA. Tumagal ng 20 seasons ang karera ni Jamal Crawford sa NBA ngunit hindi talaga siya pinalad na makakuha ng kampyonato sa kanyang karera. Well, kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa naging karera ni Jamal Crawford sa NBA? Tunay nga bang naging underrated si J. Crossover sa NBA?